Dinipensahan po netong si Juan Ponce Enrile ang napakaraming biyahe ni Marcos Jr. Naniniwala siya na hindi dapat tanggihan ang mga imbitasyon na yan. Talaga lang. Lahat? As in lahat daw dapat ay puntahan ni Marcos Jr. So sabi na itong isang netizen, kaya pala kahit imbitasyon para makipagsosyalan katulad nung nangyari sa F1, Formula 1, ay hindi niya pinalagpas at pumunta pa rin. Yun naman pala. Kaya pala sinabing lahat ng imbitasyon ay dapat pagbigyan. Mantakin nyo sa 2024, napakalaki po ng travel budget na itong si Marcos Jr. Pati na rin si Sara Duterte. Yun. Nga naman, might as well take the opportunity, take advantage of it, na andyan pa sila sa pwesto, makakabiyahe kung saan nila gustong pumunta. With invitation ba talaga lahat ng yan? Sino ba talaga nag-i-initiate ng invitation? Okay? At hindi ba talaga pwedeng tanggihan lahat ng invitation na yan? Ang naalala ko, si Pinoy, pag alam niya na hindi naman tungkol sa ikauunlad ng ating ekonomiya, ikaaangat ng ating bansa, ay hindi po talaga niyan papansinin ang kahit anong or mga ganyang klaseng imbitasyon. Pero eto regardless kung anumang klaseng imbitasyon basta makalayas na naman, 'di ba? Sabi ni Enrile, hindi maaaring tanggihan ng isang pangulo ang imbitasyon ng ibang mga bansa dahil kailangan gawin para itaguyod ang interes ng Pilipinas sa buong mundo. Hindi daw maaaring tanggihan. Talaga lang? Sabi ng isang netizen, si Duterte daw, maraming beses na inimbita ng mga mauunlad na bansa, pero tumanggi. Siguro naman kasi alam na natin kung bakit. Ang hindi lang talaga po tatanggihan natin si Duterte ay ang imbitasyon ng China. Yun lang. Kaya malaki ang pagkakaiba talaga natin dalawang ito. Alright. Pero yun nga, kung babalikan natin si Pinoy, pinipili po niya ang mga bansang kanyang pupuntahan. Kung yun nga, ay magiging kapakinabang, malaki ang maitutulong ng kanyang biyaheng yon para sa ating ekonomiya at sa ating bansa. Ito pa ito yung pinakamatindi Si Duterte daw, invited ng US at mga European countries. Pero ayaw talaga pumunta dahil baka hindi na makauwi ng Pilipinas. Baka mapusasan na siya roon dahil wanted ng ICC. Pati si Bato ay takot din pumunta. Mantakin niyo yung mga netizens talaga na ganito. Magaling kayong magkomento, nakakatawa. Pero yun nga, naku po naman Mr. Enrile, para namang bago kayo. Para namang si Marcos Jr. lang ang nakita niyong presidente sa buhay niyo. Abay, napakarami niyo pong pinagdaan ng presidente. Siguro naman alam niyo na pwede talagang tanggihan. At hindi lahat ng imbitasyon ng ibang bansa ay pwedeng pagbigyan. Ano bang klase ng imbitasyon ang hindi pwedeng tanggihan? Siguro yung mga bilateral meeting, mga bilateral talks, siguro yung mga ASEAN Summit, well, hindi naman yan talaga dadaanin sa imbitasyon Yan ay isang pagtitipon na dapat na andyan talaga yung ating leader na magre-represent para sa ating bansa. Pero kasi ang nakikita ng mga netizens, ng mga kababayan natin sa mga biyaheng ito ni Marcos Jr., wala pong nahihita, okay? Puro lang pangako, puro lang kuno ay maraming investment pledges na dala. Pledge pa lang, pero pinagyayabang na netong mga pulahan. At anong nangyayari? Kalimitan, nawawala din po. Walang nagmamaterialize sa mga investment pledges na yan. Ganun po ba? So ngayon, dapat puntahan lahat ng imbitasyon? Nako naman, Manong Gianni ba ang tawag dito? Anyway,